uh, we discussed about dividing numbers by one-digit divisor. When we divide by one-digit divisor, okay, we need to decide to where to the place value the first digit in the quotient. Then we will divide, multiply, subtract, compare, bring down. Okay, we have example last week. Let's say we have 24 divided by 2. This is what we use the sign, the half back. So sabi natin, decide where is the first digit to divide, which is 2 or 4. 2. So 2 divided by 2, that is 1. Then we multiply. 1 times 2 is equals to 2. Then we subtract. 2 minus 2 is equals to 2 minus 2 is equals to 0. Okay, 0. Then bring down 4. 4 divided by 2 is equals to 2. 2 times 2 equals 4. 4 minus 4 is equals to 0. So we need to divide every number. Okay. Listen. Okay. When we check 12 times 2 or 12 times 2, that is 24. So 24 divided by 2, the answer is 12. Pag malaki naman yung digit, ganun pa rin yung ginagawa natin. Uunahin natin yung pinakamalapit na number dun sa ating divisor. So 4 divided by 4 is equals to 1. 1 times 4 is equals to 4. 4 minus 4 is equals to 0. Bring down 2. Si 2, pwede ba natin i-divide kay 4? Yes or no? Si 2, pwede ba natin i-divide sa 4? Yes or no? No. So ano ilalagay natin sa taas ni 2? 0. Very good. Okay, 0. So bring down pa natin yung isang number which is what? Yung isasama natin kay 2? Si 4. Very good. So 24 divided by 4 is equals to 6. 6 times 4 is equals to 24. Subtract. That is 0. Okay, now let's go for the next lesson. Okay, makinig na. Okay, makinig para hindi tayo paulit-ulit. Okay, so dividing numbers by one-digit divisor with remainder. Okay, kids, makinig. Nakikita kayo, naka-record to. Makikita kung sino yung hindi nakikinig. Okay. So dividing numbers by one-digit divisor with remainder. Okay, mamaya malalaman nyo kung ano ibig sabihin ng remainder. Again, same procedure, same method. Decide where to place the first digit in the quotient. Then, divide, multiply, subtract, compare, bring down, and when there has left number that is remainder. Ibig sabihin, kapag may natirang number sa last na process or sa last na procedure at hindi na natin kayang i-divide, yun yung tinatawag na remainder. Okay, let's have the example. Okay, everybody listen for the example. Si James at saka si Briggs na wala. Nasa na? Okay, listen. Okay, let's say we have 27 divided by 2. 27 divided by 2. Okay. So 2, sino ang una natin i-divide? Si 2 or si 7? 2. Okay, ibig sabihin, doon tayo maglalagay ng unang quotient natin kay 2. We always divide the first digit na malapit sa divisor if ang ginagamit nating symbol sa divisor yung half backs. Okay, let's go.
2 divided by 2 is equals to 1. Okay, then multiply. 1 times 2, 2. Then subtract. 2 minus 2, 0. Okay, 0. Okay, ah. Okay, 0. Just wait. Okay. Okay. So 0. Okay. Now bring down 7. Okay. Bring down natin si 7. Okay. 7 divided by 2. Ilang merong 2 sa 7? Skip count by 2. 2, 4, 6, 7. Oh, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Tama ba yun? 2, 4, 6, 7. Tama ba yun? No, it's not 1. 2, 4, 6, 8. Oh, hindi tayo pwede sa 8 kasi lumagpas tayo. Sabi 7 lang. Alisin natin yung pang 8. O ilan? 3. Okay. So 2. So 7 divided by 2 is 3. Okay. 3. Okay. 3 times 2. Ilan? 6. Okay. So 6. 6. Then subtract 7 minus 6 is equals to 1. Kaya pa ba nating i-divide si 1 kay 2? Kaya pa ba nating hatiin si 1 kay 2? Yes or no? Kaya pa ba? Yes or no? Si 1, hahatiin natin sa dalawa. Kaya pa ba? Yes or no? No. Okay, may kasunod pa bang number kay 7? No, wala na. Wala na tayong i-bring down. Which is, si 1 yung ating remainder, yung leftover. Saan natin siya ilalagay? Okay. Ganito. Dito natin siya ilalagay. Susulat natin, remainder, yung R, tapos may tuldok, remainder 1. So, ang answer natin sa 27 divided by 2 is 13, remainder 1. Okay. Nagkakaintindihan ba? Okay, opo. Pero meron pang isang lesson, may isa pang example. Okay. Let's say we have 429 divided by 4. 429 divided by 4. Okay. Sino ang uunahin natin divide? Si 4 o si 9? Si 4. Okay, let's divide. 4 divided by 4 is equals to 1. Very good. Then multiply. 1 times 4. 4. Ano susunod natin gagawin? Subtract. Okay. 4 minus 4? 0. Okay. Then, bring down natin si 2. 2 divided by 4. Pwede ba? Si 2, i-divide kay 4. Pwede ba?
Hatiin natin si 2. Oh. No. Ano ilalagay natin sa taas kung hindi pwedeng i-divide? Or igit na lang kayo. Zero. 0. Okay. Now, samahan pa natin ng isang number para pwede nang i-divide. I-bring down natin si 9. Very good. Bring down natin si 9. Now, 29 divided by 4. Skip tayo kay skip count tayo kay 4. Hanapin natin si 29. Okay, 4, 8, 12, 16, 20, 20, 24, 28, 28. Ang susunod sa 28, 30, 32. 32. Lumagpas tayo kay 29. So, alisin natin si 32. Ilan lahat? Okay. So, 28, 28. Anong 10 po? Anong 10? 29 divided by 4 is? Ilan lang? 7. Okay, 7. So, 7 times 4 is equals to what? 7 times 4 is equals to what? Wait. 20? 29. Ano pong 29? Hindi naman siya pasok doon sa skip count by 4 natin eh. 20? 28. 28. Okay, so subtract natin. 29 minus 28 is equals to 1. 1. So ano si 1? Meron pa ba tayong i-bring down na number? Meron pa ba? Wala na. So leftover, natira na natin si 1. Kaya ang gagawin natin, lalagay natin siya sa tabi, maglalagay muna tayo ng letter R, remainder 1. Okay. One more.